Hulikam ang pagtakbo ng babaeng yan sa isang eskinita sa barangay 29A Caridad sa Cavite City. Hinahabol pala siya ng isang lalaki na kanyang ka-live-in partner. Maya-maya, itinutok ng lalaki ang dalang baril sa direksyon ng babae at pinaputok. Ayon sa mga pulis, hindi tinamaan ang babae. Naaresto naman ang suspect. Paliwanag niya sa pulisya, hindi daw niya intensyong patamaan ang babae kaya niya inilihis ang baril. Base sa investigasyon, nag-away ang dalawa nang sawayin ng babae ang lalaki dahil sa malakas na pagpapatugtog habang umiinom ng alak. Tulog noon ang kanilang 8 buwang gulang na anak. Kinabukasan, muli silang nag-away at doon na nangyari ang habulan. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang lalaki. Mahaharap siya sa mga reklamong attempted murder, grave threat, alarms and scandals at paglabag sa gun ban. Para mapabilis ang biyahe ng mga pasahero, inalis na po ang X-ray machine sa ilang istasyon ng MRT3. Balak din ng Department of Transportation na mas agahan ang operasyon ng MRT3 oras na simulan ang EDSA rehabilitation. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nitong Marso, in-extend ng 1 oras ang operating hours ng MRT3. Ginawang 10:25 ang entrance closing sa North Avenue tuwing weekday at 9:25 tuwing weekend. 11:04 p.m. naman nagsasara ang entrance ng Taft Avenue tuwing weekdays at 10:04 p.m. tuwing weekend. Pero ang gusto ngayon ng Department of Transportation, palawigin ang operasyon sa pagbubukas ng MRT. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipigit natin ngayon na from 4:30 a.m. ang pag-umpisa, gagawin nating 4 a.m. Pinipigit ko pa yon sa ating maintenance operator. Ang MRT ang isa sa mga aasahang sasalo sa mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag sinimulan ng rebuild nito sa June 13 na sasabayan ang pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga may sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Kaya naman gusto nilang alisin ang iba't ibang nagdudulot ng pagkaantala gaya ng X-ray machine na bahagyang nakakabagal daw sa pag-usad ng mga pasahero. Medyo maliliit na ako eh. For safety reason po. Okay, pero pag marami kayo? Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Binaklas na ang X-ray machine sa Bonnie Avenue Station at isusunod ang mga nasa iba pang istasyon ng MRT. Ang kapalit pagpapakalat ng mga K9 unit at mga heavily armed na tauhan ng Coast Guard. Sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. May ilang kinakabahan sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga baril, malalaki, mahahaba para deterrent. No? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa. Gusto ring alisin ng DOTR ang ganitong eksena na halos 1.5 oras pumipila mga pasahero lalo na noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. 20 tren na ang umiikot ngayon tuwing peak hours at planong dagdagan ng 3 ng DOTR. Ang dating pagpila na umaabot sa 30 to 45 minutes, magiging 5 hanggang 10 minuto na lamang. 30 minutes ang mawawala sa pila time at sa travel time ng mga kababayan natin. Babaklasin din at aayusin ang signage na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. Ang signages at ang wayfinders sa mga airport, train station, napaka-importante niyan. Kasi nagdadagdag yan sa kaginhawaan ng experience ng mga commuter. It needs to follow standards. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Isang motorsiklo ang sumalpok sa isang cement mixer sa Lawag, Ilocos Norte. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumilapong rider. Nirespondehan pa siya ng mga paramedic pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, nasa gilid ng kalsada ang cement mixer dahil sa ginagawang drainage nang mabangga ito ng rider. Nakuha na ng pamilya ang labi ng biktima na taga-Pidig. Wala silang ibinigay na pahayag.
Patay ang isang negosyante matapos barilin habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Dato de Misinsuat, Maguindanao del Norte. Batay sa investigasyon, papuntang Cotabato City ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Ayon sa mga residente sa lugar, nakarinig sila ng isang putok ng baril bago nila natagpuan ang dugoang biktima sa kalsada. Nagtamo ng tama sa ulo ang biktima na may-ari ng isang lechonan sa Cotabato City. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at tinutukoy pa ang sospek. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Ang sospek na itinuturing na high-value target ng pulisya, sa korte na lang daw magpapaliwanag. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa madilim na eskinitang ito sa Barangay San Roque, Antipolo City, nasa kote ng mga operatiba ang isang lalaking tulak umano ng ilegal na droga. Napagbilhan niya ng shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer sa drug buy bust operation pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. Ang sospek, isa raw sa mga high-value target ayon sa pulisya. Yung kanyang kumbaga naging amo is arrested. And from there, nagkaroon ng follow-up operation. Umabot po ng more or less 2 weeks since the arrest of his immediate handler. Then, based on the details na binigay sa ating operatiba, ay natuntun natin itong isa pang high-value individual. Nakumpiska sa sospek ang 6 na pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 310 grams at nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na sa Metro Manila nang gagaling ang supply ng droga ng sospek na ibinabagsak niya sa Antipolo at mga karatig bayan. Kumain lang po ako, ma'am. Kumain lang po kami dito sa lugar. Sino po yun? Nakasabay ko lang po siya. Nang tanungin tungkol sa pagbebenta ng ilegal na droga, ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Baka po pwede sa korte na lang po akong papaliwanag. Previously, naaresto na siya ng illegal drugs noong 2019 and 2022. At nasa probation siya ngayon. Sa custodial facility ng Antipolo City Police Community Precinct 2 nakakulong ang sospek. Sasampahan siya ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkaiba ang sinasabi ng ilang mambabatas kung pwede bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kapag hindi natapos ng kasalukuyang Kongreso. Sa impeachment rules, kailangan tapusin. Kailangan ba tapusin? Kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi, based on the Constitution, na pag-adjourn sinidi kayo, lahat ng business nyo patay. It's a justiciable issue, pwede dalhin sa Supreme Court. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Ayon kay Senator-elect at dating impeachment judge Tito Soto, posibleng kailangan ng resolusyon mula sa Supreme Court para malaman kung pupwede pang ituloy ang impeachment trial kapag nag-adjourn ang 19th Congress sa June 13. Para naman kay House Prosecutor Lawrence Defensor, malinaw na ang matatapos lang sa June 13 ay ang legislative power nila at hindi ang tungkulin nila sa impeachment trial. Sa Lunes, June 2, ipepresenta ng House Prosecutors ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Sabi ni Defensor, isang kasamahan lang nila ang magbabasa niyan sa Senado. Sa June 3 naman, magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Samantala, ang posibleng venue ng impeachment trial sa Senate building silipin sa Balitang Hatid ni Maki Pulido. Nandito tayo ngayon sa Senate Building, second floor ng Senate Building. Sa bandang gitna ng hallway na yon ay ang Senate Session Hall. So dyan gaganapin yung impeachment trial. Inaasahan na sa June 2 ng 4:00 ng hapon, dyan na rin inaasahan na gaganapin yung reading of Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa June 3, ang inaasahan naman, 9 a.m. ay magko-convene na bilang isang impeachment court ang mga senador ng 19th Congress.
Congress. Pinaghahandaan na ng Senado ang gaganapin na impeachment at katunayan, pinaghahandaan na nila yung kwarto ng depensa at ng prosecution. Isa ito ang Tolentino Room. Ang hindi lang natin alam sa ngayon ay kung ito ay para sa prosecution o para sa depensa. So dyan sila mag-huddle, dyan sila mag-meeting during the impeachment trial, yung mga abogado. So maliban sa Tolentino Room, isa pa to, ito yung Quezon Room. So sabi ko nga, hindi pa natin alam kung alin dito yung prosec o para sa depensa. Katabi ng dalawang kwartong yan, ito naman ang multipurpose room. Ito yung gagamitin ng media na magko-cover ng impeachment trial. Kung titingnan ninyo, medyo malaki, isi-set up pa raw ito ng Senado para ma-accommodate yung mga media na magko-cover. So medyo malaki siya dahil ang gagamit ng kwartong ito ay mga taga-TV, mga print, mga radio, at mga online na registered media outlets. So dito yan tatambay at hinahanda na yan ng Senado para sa impeachment trial. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1,000 bags ng asukal at sweetener ang naharang sa port area sa Maynila dahil sa kakulangan sa permit. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, inspection nga ng Department of Agriculture ang mga nasabat na asukal at sweeteners dito yan sa port area Manila. Nasa 1,000 bags ng refined sugar mula sa Thailand at mahigit 1,000 bags na sweeteners mula naman sa Taiwan ang hinarang ng Bureau of Customs dahil nga sa kawalan ng permit na madala dito sa bansa. Ayon kay Secretary Francis Chu Laurel, ipapasuri nila ang mga asukal kung fit for human consumption at kapag ligtas ito, Connie, ipapasa ito sa appropriate agency para nga pakinabangan ng publiko. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Azcona, karaniwang dinodonate ng customs sa DA ang mga nasabat nila para maipamahagi ito sa publiko. Ayon sa SRA, kilala nila ang nag-import ng asukal at sweeteners na maaaring masuspende sa hanay ng mga accredited nilang tanggapan. Wala pa raw pinapayagang mag-import ng asukal dahil sapat daw ang supply nito sa bansa. Samantala, misdeclared naman na tela ang nasabat sa loob ng isang container na naglalaman ng mga sigarilyo. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Isang awesome and meaningful day ang na-experience ng ilang sparkle artist sa kanilang pagbisita sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Yan ang isinare sa Instagram ni Andrea Torres, Thea Tolentino at Ara San Agustin na naging volunteer for a day. Nakabonding nila roon ang 70 rescued dogs at 163 cats at ang resident turtle na si Poji. Sila rin mismo ang nag-prepare ng lunch at treats para sa fur babies. Chika ng Sparkle Beauties, hindi matatawaran ang heartwarming experience na nakasama ang rescued animals. Kaya hinihikayat nilang mag-volunteer ang publiko at i-consider ang pag-adopt kaysa ang pagbili ng pet. Oh, ito ha, taas kamay. Ang mga may striktong magulang taas dyan. Taas kamay ko dyan. Ako din. May mga girls tayo eh. Yes. Oh, challenging ba ang pagpapaalam sa usapang love life? Gaya nitong taga Laguna. Talaga na. Ayan. Certificate of No Marriage o Senomar. Yan lang naman ang bit-bit ni Angelo Federizo para kumbinsihin ang parents ng tipo niyang babae na payagan ang panliligaw. Pabirong requirement lang naman daw yan. Sana yan ha, ni Mommy at Daddy ni Isa Dataro. Pero itong si pareng Angelo, tinutuo at nagdala ng dokumento. Worth it naman dahil nakuha niya ang matamis na oo para maligawan si Isa. Ang Senomar paandar, 2 million na ang views. Trending! Pero good job, Angelo. Oo. Nagpapaalam sa magulang bago manligaw. Oo, dapat ibalik yung mga ganyan. Ha?